Isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tetay, nurse dito sa abroad. Matagal nyo na akong tagapanood at tagapakinig sa YouTube, Facebook at Spotify. Kayo kasi ang nagbibigay sa akin ng good vibes sa mga oras na nilalamon ako ng lungkot. Napakatahimik dito sa abroad kaya yung ingay ninyo sa radyo ang palaging bumabasag sa nakabibinging katahimikan dito. Akala ng marami, kapag nag-abroad ka, mayaman ka at sosyal. Ang hindi nila alam, napakahirap ng buhay dito kumpara sa Pilipinas. Pagdating ko dito, napakarami kong adjustments na kainailangang gawin. Nung una lang masaya. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko na mahirap palang matulog sa gabi ng walang kayakap. Wala na din akong dahilan para gumising ng maaga dahil wala naman akong ipagluluto ng agahan. Kapag nagsisimba ko, minsan bigla na lang tumutuloy yung luha ko kasi wala naman akong kahawak kamay kapag kumakanta ng ama namin. Iba pa din talaga ang saya sa Pilipinas. Kahit saksakan ng init at para kang nasa disyerto, kahit pa napakagulo at napaka-traffic, hindi kayang pantayan ng pera ang saya kapag kasama ang pamilya. Dito sa abroad, base sa experience ko, kung sino pa yung Pinoy, sila pa yung masungit. Akala ko dati kapag kapwa Pinoy, gagabayan ka. Hindi. Mabibilang lang sa kamay ang mababait na Pinoy sa pinagtatrabahuhan ko. Nung bago pa lang ako dito, umiiyak ako sa bus pa uwi. Kasi naman, grabing panlalait na naman ang sinapit ko sa mga katrabaho kong dayuhan. Ang mas masakit, pati sa mga kasama kong Pinoy. Alam ko naman na walang madaling trabaho. Pero kung magaan lang sana yung mga kasama ko, mas kakayanin ang stress at hirap ng trabaho. Sa totoo lang, kung nalalaman ko lang na ganito kahirap mga ibang bansa, hindi ko na sana tinuloy. Diyan na lang sana ako nag-nurse. Ang iniisip ko na lang, pangdagdag din ito ng credentials and experience ko dito kahit papaano. Sa mga kapwa tambalanista na nagbabalak kumuha ng nursing, mag-ipon ng tibay ng loob. Hindi lang yung pagsusuot ng puti araw-araw mahirap, pati yung tungkulin na kaakibat nito. Kung may planong mag-abroad, pag-isipan din kasi hindi siya madali. Yung mga listeners ninyo na may kamag-anak na OFW, ito yung sign para tawagan sila at kumustahin nang walang hinihinging kahit ano. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Tetay.
Ayan. Hello sa iyo, Tetay. Ito yung topic na hindi bago na pinag-uusapan ng tambalan, 'di ba, partner? Yes. Yung sinasabi natin na kahit gaano kahirap, kahit gaano kalupit, kahit ito ang bashing capital of the world. Bashing Ang dami capital. basher sa Pilipinas kasi. Ang dami basher sa Pilipinas. Daming chismosa. Correct. Alam mo, actually, yung sinasabi ni Tetay, kung sino pa yung Pilipino, siya pa yung masungit sa ibang bansa. 'Di ba? Totoo yan dahil may mga iba akong mga kaibigan na yan din yung kwento na hindi nila problema yung ibang lahi. Maaring minsan problema nila because of discrimination. Pero ang mas nakakalungkot, pag kapwa Pilipino, which is talagang talamak daw. Parang ganon. Yung pa daw yung una nagsusumbong, yung pa daw yung basta, may mga ganyan talaga. Pero hindi mo naman kailangan mag-abroad para malaman yan 'di ba? Dito sa Pilipinas talamak, 'di ba? Kaharap mo si Marcy pagtalikod, pagtalikod, alam mo na ang utak talangka, ganyan tayo dito sa Pilipinas. Yun na lang, may mga ganyan talaga tayo minsan ugali. Pero wag ka naman pagdating sa pagiging hospitable. 'Di ba tayo yung lahi na kahit wala nang ang pera, gagawan pa ng paraan makapaghanda doon sa bisita. 'Di ba? Kulang na talaga pero hindi may bisitang dadating, kailangan mapaghandaan kahit soft drinks o kung ano man. 'Di ba ganyan tayo? Tsaka 'di ba, yung lahi kasi natin hilahin. Madali tayong hilahin. Kaladkarin tayo, sama na sama. Sa true, 'di ba? Basta nalaman na may basta ako yung mga friends kong Becky, pag nalaman may pogi, go agad, 'di ba? Pag nalaman nung may handaan, di ba sama ka ng sama? Go Uy, agad. birthday daw ni anak ni kumaring ganito, sama ka kahit hindi ka imbitado. Correct. Di ba? Sasama ka naman. At higit sa lahat, kapag ka nalaman libre, kapag may pabigay, may paayuda, nandyan. Di ba? Madali tayong hindi tayo mahirap na tawagin, hikayatin, di ba? Sa sobrang tindingan ng hindi tayo na madali lang tayo hikayatin, ang dami sa atin nasa scam, 'di ba? Kasi oo na lang na sama na lang ng sama. Hindi alam, scammer, 'di ba? So may mga ganyan tayong mga ugali kasi wala namang perpektong lahi at walang perpektong bansa. Pero ang sinasabi ni Tetay, iba pa rin ang feels ng Philippines. Oo naman. Sa gitna ng lahat. Kasi yung ibang lahi, may mga kanya-kanya din silang mga sapak sa ugali Yun naman din ang katotohanan, 'di ba? Totoo so, iba yun. pa rin, there's no place like home. Totoo naman yun. Agree ako doon. Maganda yung mga iniwan niyang salita sa bandang huli. Yes! This is a sign na sa lahat ng mga kamag-anak or Pilipino na nandito sa Pilipinas na may kamag-anak na nasa abroad. This is the time na tawagan natin sila, kumustahin natin sila ng walang hinihiling kapalit or Totoo kung yan. anuman. Totoo Minsan kasi yan. naaalala natin silang tawagan. Kumusta ka dyan, ate? Ate, by the way, malapit na yung pasukan. Ayan na. Wala ka bang ipapadala sapatos para sa pamangkin mo? Ayan na. Ayun na nga, actually, ito yung oras ng tawagan nila kasi enrollment na. Ito na yung May talagang mga needs na tayo. inaalala na ng matindi yung mga kamag-anak na OFW, di ba? Ate, baka naman pautang muna ako kasi kulang yung pang-enroll ni ni Junior Correct. Kaya tayo, sasabihin ng mangungutang tapos hindi nababayaran, di ba? May mga ganun. Kasi nga kamag-anak, kapatid ko naman yan, pinsan ko naman yan. At yun naman din yun naman din ang eksena ng mga OFW. Kung tutuusin, mas malaki din naman talaga ang kita nila, 'di ba? Kaya lista na lang sa tubig, ganyan. Kaya sana kahit hindi enrollment, kahit mga alanganing araw, alanganing oras na maalala mo lang sila, kumustahin na okay lang ba siya diyan? Kasi baka yung oras na kinumusta mo siya, yun yung oras na napagalitan siya ng amo niya. Yun yung oras na lungkot siya at kailangan niya lang talaga ng bibigay sa kanya ng konting happiness for that OFW to still move forward. Ganon, hindi mo alam yung saan dadalhin yung kumusta mong yan na hindi may kasamang walang kasunod na pautang Mars, 'di ba? Ganon. Alam niyo yung very anong tawag dito? Realistic yung kwento, yung detalye ng kwento niya na nagdadasal ka, nagsisimba ka pero wala kang kahawak na kamay. Napipicture natin yung habang inilalahad niya yung mga eksena ng buhay niya habang siya nasa ibang bansa, na-imagine natin. At yun yung mga kwento na hindi alam ng mga nandito sa Pilipinas. Yung hindi mo kailangan gumising na maaga kasi wala ka namang paglulutuan.
'Di ba? Kumbaga parang walang masyadong purpose pagdating sa maraming aspeto ng buhay maliban sa pagtatrabaho. Tama. 'Di ba? Like pag dito ang dami nating purpose eh. Babangon ako ng maaga kasi 'di ba, paghahain ko ang mga anak ko. Babangon ako ng maaga kasi magpe-prepare ako para sa eskwelahan nila. Doon babangon ka lang para magtrabaho. Totoo. And that's it. Dito ang daming dahilan na sabi nga ni partner, daming dahilan ng pagbangon. Babangon ako kasi social climber ako. Kailangan ko kasi magtawalis ako ng bunsuran namin o harapan ng bahay namin. Correct. Kunwari, pero totoo, chichismis ako, di ba? Malaman ng latest chika. Correct. Maraming rason. Maraming dahilan. Dahilan ng pagbangon. Oo, doon papasok ka lang para magtrabaho. At kapag araw-araw ganun yung ginagawa mo, nakakapagod. At nakakalungkot. Di ba? Yun ang hindi alam na maraming Pinoy dito. So, kumustahin po natin sila kahit wala tayong kailangan. Yes. Kausapin natin sila, ano ang lagay nila doon, okay pa ba sila, umiiyak ba sila doon. Di ba? Alam niyo po, maraming kwento yung OFW na nakakalungkot. Lahat ng ipinadala nila sa atin dito, yung sapatos, yung lotion na pinadala sa'yo, yung sabon, bagong damit, pabango na pinadala sa'yo. May kwento yan. Yes, lahat sila wala nun. Diba? Yung biniling bagong sapatos, sa'yo yan. Siya, hindi siya bumili ng bagong sapatos doon. Tama. Diba? Yung perang ipinadala sa'yo para makasama ka sa field trip or makapunta ka, makapag-outing kayo sa Batangas or makapunta kayo sa Boracay, wala siya nun. Diba? Yun yung mga kwentong hindi natin alam. At yung sabi nga ni Tetay, 'di ba? Na akala mo kapag ka ikaw ay nag-abroad, merong feeling na ang social naman. Mukhang mayaman. Oo, lalong-lalo na partner dun sa mga lugar na malamig. Tapos sa mga naka-coat, 'di ba? Ang lakas makasosyal Ano kasi yan bago sa paningin namin yan eh. 'Di ba? I mean, hindi bago sa paningin namin yung naka-bikini, naka-sando, kita yung mga kuyu-kuyukot kasi tropical country. Pero bago sa paningin namin yung naka-boots, yung naka-winter jacket, 'di ba? Yung may earmuffs gano'n na pagka pinost nila sa social media or nagpadala sila ng picture or video sa inyo, ang thinking mo kagad yayamanin, socially na talaga, ibang level na, 'di ba? Pero katulad nga ng sinabi ni Tetay, hindi po ibig sabihin talagang tunay na yayamanin at hindi ibig sabihin na tunay na nakaluluwag-luwag at parang walang problema kasi totoo naman pag nagpa-picture ka sa snow partner, parang wala kang problema. Parang ang saya-saya no. Ang impression talaga natin, ang yaman mo na. Correct. Nakaluluwag-luwag, grabe. May basta-basta na lang may snow sa paligid, 'di ba? Correct. Pero hindi talaga ganoon. Ang hindi natin alam, sobrang nagtitipid sila doon. Malay mo yung damit niya ang suot doon, 'di ba? Bigay pa ng amo niya 'yon. Or kung sino mang nagmagandang loob na kapwa niya Pilipino doon. Tama. O yung mukha lang siyang sa labas, mukha lang siyang talagang very comfortable, pero sa loob butas-butas na pala siya. 'Di ba? May mga ganoon na kwento na again hindi natin alam. Yung first hand nga na nakita ko talaga ng one time na pumunta ako sa ibang bansa. Tapos grupo sila ng mga OFW. Yung talaga hindi ko yung makakalimutan, talagang tumatak sa memory ko yun partner na magkakatabi kami sa isang restaurant. Tapos dun sa restaurant na yun apat silang OFW na isa lang ang binili nila na milk tea. Tapos yung milk tea na yon, isa-isa sila nagpa-picture pasa-pasa. Pero kapag ka pinost mo yon, ang pinost mo syempre maglalagay ka pa ng location. 'Di ba? Tapos drinking milk tea at ganitong lugar. 'Di ba? Pag pinost mo yon, ay yayamanin. Pa-milk tea na lang sa ganitong lugar. Pero hindi mo alam yung kwento dun sa likod nun. Apat sila, isa lang yung milk tea, isa-isa silang nagpicture. At real story yun, nasaksihan ko talaga yun. Totoo, di ba? Yung mga kwentong halimbawa, alam mo, kunyari ko yung nasa abroad, tapos ako yung kapatid mo, Ate Nicole, padala ka naman kasi yung pamangkin mo magpapabrace siya di ba? So magkano pa brace? So ate naman, ang nagpadala, ito pamangkin pamangkin mo, para sa pamangkin ko. Padala ko pang pabraces niya. Brace, magkano ba? For example, 50,000. Ganyan. So, pinadala. Ang hindi mo alam, yung tao doon, pagpapalinis nga ng ngipin, hindi niya na magawa. Correct. Kasi sobrang mahal ng palinis ng ngipin. Tama. Kailan siya magpapalinis? After 3 years pa. Pag umuwi na siya. Natapos ang kanyang kontrata. At umuwi na siya sa Pilipinas. Yes. Di ba dito lahat ginagawa yan? Magpapaparlor, magpapariban, magpapalinis ng ngipin. Correct. O tingnan mo yung pamangkin mo,
nakapagpa-brace siya nga, hindi nakapagpalinis ng ngipin. Oo. Kwentong OFW na hindi Totoo natin yun. alam yun. 'Di ba? Naka-braces yung anak, naka-braces yung pamangkin, 'di ba? Pero siya ang kapal ng tartar, 'di ba? Kasi hindi nakapagpalinis. At nakakatawan man siyang pakinggan, pero totoo. Diba? Yun yung partner, yung mga yayamanin. Okay, let's not talk about yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung talagang nagtrabaho yumaman na doon. 'Di ba? Kahit yayamanin na, hindi na kailangan magtrabaho ng matindi, 'di ba? Pag umuwi sa Pilipinas, dito pa rin pinapagawa lahat 'di ba? Pa-facial, pa whatever, 'di ba? Yayamanin na 'yon. Correct. Paano pa yung talagang nag-iipon ng husto para sa pamilya? Hindi po siya madali. Kaya saludo po sa lahat ng mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam po namin yung hirap ninyo, under-recognize namin yung effort nyo para sa inyong pamilya na nandito sa Pilipinas. Tsaka wag nyo pong iisipin lahat ng mga nandito sa Pilipinas. Mga kababayan, wag nyo pong isipin na porke malaki po ang sinisweldo nila doon, kino-compute mo na according to the expenses na nandito sa Pilipinas. Hindi ganun ang computation. May ibang conversion yung pera nila doon. Mas mahal ang galaw nila doon, 'di ba? May kaya ganyan kalaki yung sweldo nila kasi kalahati doon, ang dami kong kalalang ganito. Kalahati doon or more napupunta sa renta ng bahay. So wala din naipon. So wala din naipon, kulang lang pa. Ang pera. 'Yun, 'di ba? Kaya huwag mo isipin, ay ganito naman pala yung kinikita. Oy, ganyan yung kinikita doon, pero ganito din katindi yung gastos. Tama. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Muli ako po ang inyong kumikinang-inang na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yarn. Maraming kwento ang OFW na hindi po natin alam. Yung kwento ng homesickness, yun yung grabing Correct, yung lungkot talaga, yes, no? Yun yung grabe na na parang ginawa na lang natin na sige, normal na lang to. Normal naman talagang ma-homesick. Pero meaning, yun yung parang teka, kukumustahin ko yung kamag-anak ko doon o yung kapatid ko doon o yung nanay ko doon o yung kung sino man na ng ibang bansa kasi iba po yung laban ng homesickness. Correct. O laban sa homesickness. Tayo nga lang di ba kunyari, mag-Maynila nga lang yung anak mo tapos nasa Laguna ka lang, di ba? 2 hours na biyahe. Lungkot-lungkutan na. And anytime makakabalik ka. Tama. Kung gusto mo, what more yung mga nasa ibang bansa. Na hindi lang basta-basta ganun. Yes. Yung nga lang, naghiwalay kayo ng jowa mo Isang linggo lang. Isang linggo lang. Hindi, kakahiwalay nyo lang. Yung lungkot mo, wagas, di ba? Nandiyan lang naman siya sa Quiapo. Ikaw nasa may Pasig, di ba? Isang jeep nga lang yan. Pasig, Quiapo yung biyahe, di ba? Ganun na lang yung lungkot mo. Paano pa? Correct. Yun another diba? kwento na matinding pinagdadaanan ng mga OFW, yung homesickness. Correct. Every time na nalulungkot sila, kanino sila makikipag-usap? 'Di ba? Sa kapwa nila Pinoy na minsan, 'di ba, nilalamangan sila, na minsan, 'di ba, nilalait din sila, na minsan nagiging kaaway nila. So sabi nga ni ano nga pa Tetay. ni Tetay, 'di ba, mabibilang lang sa kamay yung mga tao makakasundo mo na kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Maswerte ka kung sila lahat kasundo mo. Pero nakakatakot nun pag sila lahat, 'di ba? Iba ang tingin sa iyo, parang ibang tao at hindi kapwa Pinoy. So nakakadagdag 'yun sa problema mo, isipin mo bilang OFW. Nalulungkot na nga ako, wala akong makausap, aawayin pa ako ng kapwa ko Pinoy. Yes. Diba? So mga ganong stories. Kaya totoo yung sinasabi nila na bayani ang OFW. Iba yung struggle nila doon. Buwis buhay ang pag-alis ng ibang bansa. Hindi mo alam wala namang kasiguruhan yung kung anong mangyayari sa'yo doon. Mapapabuti ba? Diba? Swerte kung mapabuti, paano kung hindi? Diba? Ano talaga siya parang kalahati ng buhay mo na nasa alanganin. Yes. Di mo alam pagmamalupitan ba ako dito? Sa kanino ka tatakbo pagkatapos, di ba? So yung mga ganon, kaya sinasabing bayani sila kasi iba po yung effort na ginagawa nila. Hindi lang para sa kanilang pamilya. Yung mga OFW, ang laki din kasi ng contribution pagdating sa ekonomiya. Actually. Diba? Kaya sila, buti po sana all may ambag sa ekonomiya. Ikaw na nga itong palahingi, diba? Palabash. Tapos correct. wala ka pang ambag sa ekonomiya. Bash diba? ka lang ng bash. Correct. Kaloka.
Totoo yun. Yun yung sabi ni Eileen Joy. Meron pa, mga ngamusta lang pag may kailangan pero never present nung ikaw yung nagsastruggle. Tama. Yun, sabi ni Alexis Bakoy, halos ang sahod nila napupunta sa renta ng kwarto kasi ang mahal ng renta ng buong bahay. Yes, yes. Tama kayo dyan, sabi ni NN Valdez. Mangingi sila anytime, akala ata nila lagi kang may pera, isang beses ka lang naman sumasahod. Oh. Tama. Pansinin nyo, ito, magandang observation to. Pagdating nyo sa airport, di ba, pagpabalik kayo ng Pilipinas, di ba, ang dami yung sumusundo sa inyo. Isang jeep, isang Correct. van, minsan 2 van pa. Kasi ano yan alam eh. na mamamasyal kayo pagdating nyo Tama, eh. pagdating sigurado kakain. Yes, Oo. manlilibre, nag-aabang Yan. sa pasalubong, kaya 2 van ang sumalubong. At hindi lang yun, partner. Kung ano yung suot ng OFW, lahat yun 5 sa kanya. May suot siyang cap. Yes. Mapupunta na yun dun sa isang pamangkin. Yung rubber Tama. shoes niya, medyas. Yan. Pabango. Kung ano man yung nasa bag niya, pabango. Kung ano man, kukunin yan, lilimasin. Kaya Yan. dalawang... Lilimasin yan. Correct. Kaya 2 van. Tama. Tingnan mo, Ganun. pag aalis ka na ulit ng ibang ng Pilipinas papunta sa ibang bansa, ilan na lang yung naghatid sa iyo. 'Di ba? Diba? 2 na lang sila, 'di ba? Yung driver hindi mo pa kilala. True. Saklap, di ba? Kasi wala na, nalimasan nila, nakuha na nila yung para sa kanila eh. Nakuha na nila yung gusto nila. Tama. Pero nung oras na paalis ka na, 'di ba? Na kailangan mo rin, 'di ba, na maramdaman mo lang na napaka-warm pa rin ng ng pamilya mo sa iyo kahit wala ka nang maibigay sa kanila. Nasa na sila ngayon, 'di ba? Wala na. Sige, pagpe-pray ka na lang namin. Magbiyahe ka na mag-isa, magrenta ka ng van mo. Correct. Diba? Siya paggagastos din ng van. Yes. Totoo yun. Marami pong ganyang kwento. Kaya to Tetay, dun sa tambalanisa natin na nag-message sa atin, na sana ma-overcome mo yung kalungkutan, makahanap ka ng dahilan or para mga ways and means para sumaya ka. I mean, kapag nakapag-adjust ka naman, tas meron ka ng mga friends talaga, alam mo na yung magno-normalize na ba yung life mo, parang yung life mo dito sa Pilipinas. I hope it happens soon to you para hindi ka na masyadong malungkot. Kasi yung Correct. homesickness talaga, yun pa lang, sapat ng dahilan. Matinding laban. Oo, sapat ng dahilan para mag-give up. Alam mo yun, parang maiintindihan mo. Madami akong kilalang ganyan na hindi nila kinayang magtagal because of homesickness. Yes. Oo, yung kakayanin nila yung trabaho, kakayanin nila yung discrimination, kakayanin nila yung kapwa Pilipino na masusungit, pero yung homesickness hindi nila kinaya. Totoo May yun. ganun eh. And please know that your effort, your contribution to your family and sa buong bansa are acknowledged and recognized. Mabuhay po ang OFW. Mabuhay! Pa-dollars naman kayo dyan. Diba? Yung dollars na dinadala nyo dito, malaking bagay yun eh. Yung pagpasok nyo ng dolyar. Kasi, diba? Lahat ng umuwi galing sa airport, diba? Dolyar laman yan eh. So, malaking bagay ang dollars. Correct. Kaya pa-dollars naman kayo dyan. Sino ba yung OFW nagbigay sa atin ng dollars? Hindi ko, sa sobrang tagal, hindi ko na matandaan. Wala pala masyado. Hindi sa sobrang tagal. Baka gusto yung i-try para matandaan namin. Para Yung feeling. Mga ganon. Oh, 'di ba? Yung sister ko nasa Germany, sabi ni Aga. May ibang kamag-anak namin ang thinking mayaman na kami. Mangungutang pa yung iba at hindi na magbabayad. Para naman sa kamag-anak na OFW, spend wisely yung perang pinapadala ng ating mga OFW. Kasi ang mahirap ang buhay. Totoo yun. Kasi akala mo talaga parang, because nga photos and the place. Lalo-lalo na, hindi, lalong-lalo na because bago sa mata natin ang snow, yung malamig na lugar, yung lugar na maluwag. Tama, mayaman talaga yung lugar Oo, nila. No? May hangin silang kakaiba. Hindi, tsaka parang ang luwag. Parang ganun, pag sinabing Canada, parang ang luwag. Australia, parang ang luwag. Germany, parang ang luwag-luwag doon. Di ba? Oo. Tayo Ay, lang jowa mo, ang luwag. Sasabihin ko sana, tayo lang naman na masishikip. Charot. Ganon. Sabi ni Ri, dalaga pa lang ako, kayo na pinakikinggan ko sa radyo ngayon, 3 ng anak ko, kayo pa din po. Thank you. Oh, 'di ba? Sa daming ganyan sa abroad nagtitipid pagdating ng duty free, hindi magkanda o gaga, bili ka agad. Hay nako. 'Di ba? Si BJ, wala pa akong 2 months dito sa California nung biglang nangutang yung ex-office mate ko sa akin na 2 years nang hindi nangangamusta. Oh. Alam na this. Ang dami pa rin nagugulat ng mga viewers natin sa sa TikTok.
Parang, uy, nasa TikTok kayo. Grabe, bata pa lang ako, napapakinggan ko na kayo. Gulat na gulat Ngayon, kayo. nasa Bakit? TikTok kayo. Bawal po Yes, ba? buhay pa po kami. Oo. Hindi pa po kami mamamatay. At hindi kami namatay. Na, ano lang, life just happened to you guys. 'Di ba? Kasi parang nagulat sila na you're still there, you're still around, nandito pa pala kayo. 'Di ba? Grade school lang pa lang ako, dalaga pa lang ako, binata pa lang ako. Oh, 'di ba? Ayan oh, hala, nasa TikTok na po pala kayo, OMG. 'Di ba? Laging ganyan ang mga hindi po kami namatay. Kayo lang po ay life happened to you. Naging busy po kayo. Yan. Hi kay Gracie03, kay Gems18, parang hindi po kayo natanda. Kay Storm and MD5, we miss you, Tambalan. Thank you guys. Hindi nyo ba alam dyan sa digital? Talaga ba? Hi kay Alperic Cap. Wala na. Joel Sepato, hello sa'yo. Okay naman ang Tambalan. Gemini, maraming salamat dahil kami ang source of your happiness. Hi, Chan! TGIF, have a restful weekend. You too! Ganun pala, ang bilis ng panahon. Parang magkakasama lang tayo last weekend dahil aliwan. Si Chan. Ah, yes. Oo, tas ngayon, na naman, weekend na naman. Bilis, no? Oo nga. Parang, parang kasing bilis ng natin ng sweldo, Kasing bilis ng pag-ubos ng sweldo pero sintagang lang takbo ng araw. July 5 pa, so 10 days pa bago sumweldo ulit. Anyways. Yan, Itigil na natin yung mga malulungkot na usapan na yan. Yamix Egera Pabor, hello sa'yo. Parang hindi tumatanda si Ma'am Nicole, ang ganda pa rin. Christian Nakazawa, tuning in while working. Oo. Maganda yan. Ganito dapat talaga yung pinipili mong background, Christian. Yan. Para good iwas vibes. bulok, Correct. diba? Iwas sa pagbulok. Iwas stress. Oo. Ayaw nating pare-pareho tayong nabubulok. Tama. Kailangan lagi tayong happy para to stay young and fresh. Hello sa mga kaibigan natin dyan sa Arena Plus. Yes, and Bingo Plus. Sa lahat ng Bingo bumubuo ng Plus. Digi Plus. Yan. Hello po Yes. sa inyo. Sabi ni NN, shoutout, lagi ko po yung pinakikinggan dito sa Cyprus before pumasok. Ayan. Hello kay Twinkling. Hello kay Kaguka Lolly. Shoutout po sa Calgary International, teacher po ako dito, sabi ni Ethel. Thank you. Hi, Ethel. Salamat. Wala kayong kupas, more power, sabi ni Mildred. Thank you. Ayan. At para hindi kami tuluyang kumupas, exit na muna kami. Enjoy the rest of your weekend. Happy Kita-kits weekend. dapat Monday, kompleto pa rin po tayo. Walang matitegi, mga kabisyo. Buhay tayong lahat. Bye-bye. Bye, everyone.